Ayan, magandang araw sa lahat at maraming salamat sa panonood dito sa ating channel. Nandito kami ngayon sa Dingalan, sa probinsya ng Aurora. Ang plano kasi namin ngayong araw ay umakyat sa Batanes of the East at bisitahin na rin yung Lamau Caves dito sa lugar. Mula dito sa Dingalan Feeder Port sa Barangay Putik, kailangan natin mag-register sa tourism. 50 pesos per head ang environmental fee. Sa tour guide fee naman ay 500 pesos hanggang sa Batanes of the East. Pero kung pupunta tayo sa Lamau Cave, kailangan natin mag-add ng 200 pesos. Ako po si Eric, ang magandang araw po Kuya Eric. Guide po ma'am ngayon. Magsakay po natin ang bangka, huwag lang po tayong malipot. Susot po tayo ng life vest. Sa Batanes sa Place o kaya Lighthouse, gagarap tayong inumin at bawal po yung may wika, high blood, saka po yung sakit sa puso. Kasi pagka mga bandang mga 11, hindi na po sila umaano ron o kaya 12. Ang plano po kasi namin, lamaw muna tapos mamaya na kami akyat para malamig. Opo, ayun. Tama po yan. At saka ano po, Para hindi pa po rin- masyadong maano yung... Advisable ba yun, kuya? Ayun. Okay po tayo. Sige po. Bukas na lang po ulit. Ay, tapos na. Akala na. Tapos na po yun. Mula dito sa Dingalan Feeder Port, kailangan natin sumakay ng bangka papunta sa White Beach at papunta sa Lamau Caves. Mula dito, iahatid at susunduin tayo sa ating destinasyon. Ang magiging bayad natin sa renta ng bangka ay 1,000 pesos. Pero kung iikot pa tayo sa Lamau Cave ay magbibigay tayo ng additional na 500 pesos. Maraming turista ang bumibisita dito sa lugar dahil maraming activities ang pwedeng gawin tulad ng swimming, boat riding, hiking at caving. Uy, tumukod na. Tinamaan yung propeller. Pagkatapos namin maihatid yung isang pasahero dito sa White Beach, didiretso na kami sa Lamau Cave. Habang maaga pa kasi kapag medyo tanghali na, ayon kay kuya, malakas daw yung alon, malakas yung tubig kaya hindi na sila pumapalaot sa Lamau Cave. Papunta na kami ngayon sa Lamau Cave, sobrang ganda ng paligid, asul na asul ang dagat. Ang problema lang hindi namin maipakita sa camera yung tunay na ganda ng paligid kasi sobrang liwanag ng araw at yung reflection ng tubig. Pero mamaya susubukan natin ipakita yung ganda ng paligid sa pamamagitan ng aerial shot. Dahil high tide at lumalakas na ang alon, nagpasya kami na wag nang bumaba doon sa mga kuweba. Content trivia tungkol sa Dingalan. Ang Dingalan ay pinaniniwala ang unang tinirhan ng mga tribong dumagat. May dalawang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng Dingalan. Ang una, pinaniniwalaan na ang salitang Dingalan ay salitang dumagat na nangangahulugang by the river of Galan. Noong sinaunang panahon kasi maraming mga ilog dito na bumabagsak sa karagatan. Ang isa pang paliwanag tungkol sa pangalan ng Dingalan ay ang kwento ng magkapatid na mga ngaso na sina Ding at Alan. Ayon sa kwento, nangangaso ang magkapatid at tinatawag nila ang isa't isa sa kanilang mga pangalan. Ang bayan ng Dingalan ay isolated sa ibang parte ng Aurora Province. Walang ibang daan dito kundi sa Nueva Ecija. Pero may mga daan na kasalukuyang ginagawa. Ang una para mapagdugtong ang bayan ng San Luis at ang bayan ng Dingalan. Pangalawa ay mapagdugtong ang probinsya ng Quezon at ang probinsya ng Aurora. Isa pang trivia, ang bayan ng Dingalan ay katabi na mismo ng Pacific Ocean, ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. May mga nangangahas din na maglayag mula sa Baler, Aurora papunta dito sa Dingalan gamit ang mga motorboat. Pero napaka-risky nito kasi nga malalaki ang alon sa Pacific Ocean.
Ito ay pinakain. Hindi pa hinog. Masarap. Ayun oh, yun yung hinog ko nasa taas. Dami. Fig tree. Tibig. Ngayon ay mag-hike na tayo papunta sa tinatawag nilang Batanes of the East. Pero ganito ang kailangan natin pagdaanan bago tayo makapunta doon. Expect na natin yung muddy trail kasi maulan.